Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. At na naman po si Senator Tito Soto. Wala na naman pong kadala-dala pagkatapos nga siya mabatikos dito sa kanyang mga pinagsasabi tungkol sa naging ruling ng Supreme Court regarding dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Eto na naman siya, humihirit na naman at napahiya siya kay Senator Dante Marcoleta dahil nagbigay na naman siya ng kanyang pananaw na hindi niya man lang inisip muna o hindi man lang siya nag-research muna kung meron bang punto o kung may katotohanan yung kanyang mga sasabihin. Kaya dito napahiya siya ng magbigay ng paliwanag, maglabas ng ebidensya itong si Senator Marcoleta na talagang makikita mo na itong si Senator Tito Soto wala na sa hulog. So ito panoorin po natin para magkaalaman na po natin para mas maintindihan pa ng maigi kung ano itong sinasabi natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala namang pong bayad yan kaya. Pindot na, so ito panoorin po natin. Balikan lang natin itong latest bubo niya. Itong kanyang latest na sablay dito po sa nangyari ho mismo sa Senado nung nakaraang parabagang debate tungkol ho dito sa resolusyon na ipinapasa nila patungkol sa China. Panoorin po natin ito Yung bang China, meron silang coordinates? May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Nako. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. Nako. So, I want to find out what are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Nako. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Yun lang, patay tayo dyan. Gago! Kahapon, pinoint out ko na sablay na nga po yung kanyang hirit na coordinates. Sablay na nga eh. Bakit to kasablay? Una sa lahat, ang pinag-uusapan natin dito, yung coordinates natin. Kaya nga sinasabi ito paulit-ulit ni Marcoleta, yung sinasabi nating mapa ng West Philippine Sea, hindi pa ito ina-acknowledge ng international. Kaya nga kung titingin kayo mapa mula sa Amerika, gawang Europa, gawang Japan, sa mapa nila ang nakalagay pa South China Sea. Kasi nga yun ang ina-acknowledge ng international body na ito'y South China Sea. Okay? Dahil hindi tayo nagsasubmit ng coordinate natin. Yun yung sinasabi ni Marcoleta eh. Bago natin ipaglaban kung ano mang desisyon dyan, abay gumuhit na tayo. Ito sabihin natin, at hindi lang gumuhit kasi ganun daw yung ginawa nung nakaraang Congress eh. Ibig sabihin yung nakaraang Senate, yun daw yung ginawa, pinagtalunan pa daw nila ng ilang oras yung kay Tolentino. Hindi yun ang punto eh. Kasi pagdating mo sa foreign issues, hindi pa pwedeng gagawa lang tayo ng batas at aangkin lang, sasabihin natin, atin to, gagawa lang tayo ng batas at sasabihin natin, hindi, ito yung aming batas, amin yan, ganito yan. Hindi pa pwedeng ganon. Dapat sinasubmit yan sa UN at ito sinasabi natin, ito yung aming linya. Kasi ganon nga yung ginawa ng China. At eventually sinabi na parang hindi tama yan. Hindi ano yan. So dapat tayo mag-submit din tayo doon sa body at sabihin natin, oy, ito yung mapa namin. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi naming amin ito. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Tapos biglang hihirit si Soto kahapon na sinabi niya hindi, ano lang yan, bakit? Yung China ba meron na coordinates? Alam mo mga kababayan, wala naman po masama maging bobot at saka tanga. Sa totoo lang hindi ko sinasabing bobo, tanga si Soto Sa buhay, lagi ko to sinasabi sa lahat ng mga tao. Tayo po ay merong kakulangan sa mga kaalaman, di ba? Walang problema yun eh. Normal naman na hindi mo alam ang lahat ng bagay. Pero kung alam mo na nga hindi mo alam ang lahat ng bagay, dalawang bagay ang wag mong gagawin.
Hindi, dalawang bagay ang importante pala. Number one, huwag kang magmarunong kung hindi mo alam. Okay? Kung medyo hindi ka naman eksperto sa bagay niya, huwag kang magmagaling, huwag kang magmarunong. Pangalawa, hindi mo na nga alam, mag-research ka. Eh, ang problema dito kay Soto, yung dalawang pointers na yon, pareho niyang dinisregard. Ano yon? Yung wag ka magmagaling, nagmagaling siya. Hindi siya dapat mag-research ka, hindi siya nag-research. Kaya tuloy ito nangyari sa kanya. Dito parang hindi pa rin nadadala itong mga senador na to, particular itong si Tito Soto, sa diskarte o yung kakayanan nito ni Senator Marcoleta. Kasi kapag itong si Marcoleta ang kadibate mo, kailangan well-prepared ka. Kasi itong si Marcoleta, ganun ang ginagawa niya, well-prepared siya. So bago niya ibuka yung bibig niya, meron siyang dapat i-discuss, meron siyang hawak ng mga detalye para hindi siya na kumbaga, may supporting documents yung mga sinasabi niya. Hindi yung basta magsasalita lang tulad dito ni Tito Soto, di ba? I-reason out niya na bakit daw ang China wala pa raw coordinates. Tingnan mo rito, naglabas si Marcoleta ng patunay na merong coordinates ang China. Eh di napahiya siya. Mas nakita dito lalo na talagang nandyan lang siya. Parang lumalabas na parang mas opposition pa itong si Tito Soto compare dito kay Marcoleta. Kasi di ba pag nag-oppose ka, dapat kahit wala kang ebidensya, basta maka-oppose ka lang. Dito nag-oppose si Marcoleta para nga maging maayos na yung sitwasyon dyan sa South China Sea na yan, West Philippines na yan. Eh meron siyang pinanghahawakan. Hindi kagaya ni Tito Soto, nag-oppose nga siya, wala naman siyang hawak na ebidensya or any document para suportahan yung sinasabi niya. So tama naman yung sinasabi rito ni Marcoleta na kumbaga meron na isubmit yung China, tayo wala. Kumbaga sa teritoryong aangkinin natin, hindi natin alam kung hanggang saan ba talaga yung linya ng pwede nating angkinin. Kasi nga wala naman to sa international na nakatalangganan yung kumbaga sa international law, parang ganyan, di ba? International booklet o libro. Walang nakalagay na ganun. So, kahit ang ibang bansa, hindi alam kung hanggang saan lang yung baseline natin kasi ang susundin pa rin naman dyan, whether we like it or not, eh yung nakasaad doon sa international law. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin. Kasi yan yung ginawa ng Senado. Yan pa yung tumatawa-tawa pa sila Subiri, sinasabi na, hindi, pinag-usapan na namin yan eh. Pati si JB nakikisali sa tawa, nakikita ko sa background. Hindi, napag-usapan na, napagdebatehan na namin yan. Matagal na yan eh. Yan yung last Congress pa eh. Di ba, pinag-usapan na namin yan, bla 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 bla. Oo, hindi yun ang issue doon eh, yung tayo nag-declare. Hindi. Kailangan natin itong isubmit sa international organization na kung saan ay ina-acknowledge nila dapat yun. Declare tayo ng 200. Alam nyo ba, parang yung, halimbawa, yung ultimo ngang naalala ko ito, no, nagkaroon ng EDSA 2 ba yun, yung kay ERAP, di ba, yung pinatanggal si ERAP sa posisyon sa Malacanang, naalala ko yun eh. Tapos si Gloria, ang inilagay, marami nag-question doon. Kini-question nila. Pero alam nyo kung paano na-establish na si Gloria na ang presidente? Nung in-acknowledge at kinongratulate na ng ibang bansa. Kasi hindi pwedeng tayo lang. Even if we have laws, even if we have our own system, kailangan i-acknowledge pa rin. Especially, yun yung presidente, inirerespeto yung yung pag-acknowledge ng ibang bansa. Lalo na yung usapin ng international issues like etong West Philippine Sea. It has to be acknowledged by other countries as well. Or not other countries, I'm sorry. The international body na naglalagay ng mapa na yan sa coordinates.
miles. Di ba? Ito, panoorin natin. nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po May coordinate sila. Si Soto, dahil nga sa nagmamagaling at hindi marunong mag-research, hindi niya alam ito. Alam mo, trending tuloy ito sa social media. Ang sama nito. Alam mo ako ipupusta ko sa inyo. Ipupusta ko sa inyo, bababa ang trust ng mga Pilipino sa Senado dahil kay Soto. Bababa. Yung tiwala, yung ratings, ay mawawala, bababa po yan dahil dito kay Soto. Kaya nga alam mo Soto, kung ako sa'yo, kung meron kang delikadesa, kung meron lang naman, kung meron ka pang natitirang kapirasong dangal, baka naman gusto mong bumaba na lang sa pagiging Senate President. Mas maganda ka, bumaba ka, mag-resign ka na rin senador kasi sayang yung binabayad ng taong bayan sa'yo. Sayang naman yung pagkaltas sa tax namin, napupunta sa'yo yung ilang bahagi eh. Hindi, kaya nga ako, alam mo ito walang biro to. Sabi ko nga, ako'y talagang natutuwa at hindi nagsisisi na ibinoto si Marcoleta at kinampanya. Dahil alam mo yon, dito si Marcoleta talagang hindi ito yung simpleng senador o simpleng mambabatas. Ngunit ito ho'y marunong mag-research. Ito ho'y marunong mag-research at pag siya ho nagpresenta may ebidensya. Pag siya ho ang nagsalita ay talaga namang meron. Sabi nga nila, di ba, na parang ito yung lalaking version ni Miriam Defensor. Ako, naniniwala ako. Siyempre, there is no such thing as talagang entirely pareho. But, yung talas ng isip, hindi ko talaga, hindi ko pagsisisihan na ibinoto natin ito si Marcoleta. Kaya pag ito tumakbo pa sa susunod o kung saan mang posisyon, ikakampanya ko ito. I will volunteer and campaign for this person. We need people like this in the government. Dito I totally agree dito kay Banat Bayan. At the same time, ang laki kasi ng binago rito ni Marcoleta pagdating sa Senado. Diba siya ngayon lagi nagsasabi na huwag kayong magbibigay ng opinion nyo, especially kung kayo ay may mga hawak na chairmanship. Especially, diba, dito kay Ping Lacson, siya yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Lagi niya sinisita yan si Lacson kapag nagbibigay siya ng opinion patungkol dun sa nangyayaring hearing ng Senate Blue Ribbon. Kasi anything na magiging remarks niya doon, lalabas yun parang committee report na antimano yun dahil nga siya yung chairman. Ngayon, dito naman kay Tito Soto, dapat hindi na siya nakisali doon sa interpellation na yun, yung debate na yan. Kasi nga, Senate President siya. So, dahil nga napahiya siya dito sa pinagsasabi niya, pinagagawa niya, yung mga remarks niya, mga wala man lang siyang research, lumalabas yung Senado napakahina na lumalabas siya yung majority pero lumalabas para siyang opposition ngayon. So, nandyan lang siya para palubugin lang yung mga minority, itong mga kumukontra ngayon sa administration, particular nga dito kay Marcoleta. Dahil nga si Marcoleta yung pinakamaingay sa minority, nagtutulong-tulong ngayon itong mga majority tulad ni Kiko Pangilinan, ni Ping Lacson, ni Tito Soto, ni Hontiveros. Kaso talagang hindi nila kaya kapag si Marcoleta yung nagbibigay ng paliwanag kasi nga suportado siya ng mga dokumento kaya hindi siya basta-basta rito na de-debunk. Kaya nga dito yung trust rating ng Senado malamang sa malamang bababa to dahil nga sa pinaggagawa ni Tito Soto. Walang biro. Tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon hindi pagkakaroon
pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang Iyan po always remember this. Ang tawag po dyan, disputed. Ang tawag po ng international na samahan o itong UN ay disputed islands. Kaya ang hirap kasi maunawaan ng iba ito eh. We are not pro-China. But we have to understand this so that we know how to negotiate. Unless we understand the facts, we cannot negotiate. Ang problema, ginagamit kasi ito ng mga tarantado, mga putang inang mga pinklawan at makakaliwa para sa 2028. Iniisip nila, hindi kasi mukhang makabayad yung paglalaban natin ang ating island. Oo, tama kayo, kailangan natin ipaglaban yan. Pero dapat ipaglaban natin ng tama. Going to the court is not enough. Ano ibig ko sabihin? Kunwari, ikaw, gusto mo ipaglaban yung kaibigan mo na may kaso, meron siyang kinasuhan na may ginawa ng illegal sa kanya o krimen sa kanya, yung isa niya po ang kaibigan. So gusto mo siyang tulungan. Hindi lang basta, alam mo yon, you just go where the crowd is, yung sasabihin mo, hindi, tara, ipaglaban natin yan, ipaglaban natin. Oo, yan, oo, mali yun. Gago yung isang yun, tarantado yung isang yun, ipaglaban natin. Hindi pa pwedeng puro ganun. You have to know the facts. You have to really know the evidence para pag inilapit natin sa korte, pag nakipaglaban tayo, hindi tayo ampaw. Ang problema kasi, pag hindi natin alam yung facts, ampaw ang laban natin. Yun yung sinasabi ni Marcoleta dito. Itala natin sa UN yung coordinates para pag tayo talaga nakikipaglaban, nakikipag-negotiate, we can do that. Eh, problema, dahil nga sabi ko nga diba sa inyo, a lie mention once is a lie. But a lie, o yung kasinungalingan, repeated many times, it's going to be the truth. Ang problema nangyayari ngayon, lagi yung, hindi, di ba nanalo na tayo sa arbiter ruling, nanalo na tayo, hindi yun eh. Hindi po yun ang kahulugan nun. Kaya ang hirap maunawaan ng iba na para bagang ano ba talaga? Atin yan. Oo, atin naman talaga yan. Kaya dapat nga nating ipaglaban ng tama. Yun ang sinasabi ni Marcoleta. Philippine Sea o Kaya nga yung pinaka-bottom line ng problema natin dyan sa West Philippine Sea, babalik tayo, corruption. Bakit natin nasabing corruption? Isipin nyo na lang, kung ang Pilipinas, hindi ganyang katalamak yung corruption. Yung mga ninanakaw na pera ng taong bayan, ng gobyerno natin, inilalagay natin pambili ng mga sa modernization ng IEP natin, sa mga infrastructure tulad ng ginagawa ng China. Diba? Sabihin natin yung ito yung reality talaga eh. Kung sino yung bansang merong kakayanan na gumastos, na magpatayo, mag-rebuild ng mga island dyan, sila ang masusunod. Tulad niyan, ang China, yan naman talaga, real talk. China, may pinakamalaking budget talaga. Sila yung isa sa mga powerful country ngayon. Kaya nilang gastusan yung mga isla tulad ng mga man-made island na ginawa nila ngayon dyan, di ba? Walang nagawa na kahit sinong bansa para pigilan sila. Considering undisputed island nga yan, sabi nga, di ba, undisputed island, walang pwedeng mag-angkin. Pero dahil nga merong kakayanan yung China na depensahan yung kanilang ginagawa, walang nagawa kahit sino. Kahit may ruling pa yung International Tribunal regarding nga dun sa sinampang kaso, which is may panalo naman talaga ng Pilipinas yun. Pero ano ba yung nasa loob nung resolution na yun? Doon lang naman dinideclare nila yung 9-dash line na kiniklaim ng China is hindi invalid yun. Hindi naman sinabi na yung inoccupang mga isla ay sa Pilipinas yun. Kaya nga nagkaroon dyan, yan yung nagiging ginagamit ng mga sympathizer ng NPA, ng mga dilawan, ng mga pinklawan na pinangano nila kay Duterte, di ba? Kay dating presidente Duterte
na pinamigay daw, hinayaan lang daw na makuha ng China yun. Parang yun yung ginagamit nila para pang ano, pang panira. So ngayon, yun din yung ginagamit din nila ngayon para nga sabihin, sila lang yung makabayan. Yung mga lumalaban o yung hindi naman kumukundi na o lumalaban, pero yung inaayos nga yung problema at sorry to say, pumapanig nga yung kumbaga mas lamang lang talaga yung ginagawa ng China. Kumbaga mas pumapanig doon, gawa nga ng wala naman tayong magagawa talaga sa sa sitwasyon na yan dahil nga sila yung dominant country. Lumalabas parang pinagtatanggol natin yung China. Pero ang totoo nun, nililiwanag lang ni Marcoleta kung ano ba talaga yung claim natin. Kasi ang hirap nga mag-claim pag ganyan na hindi nga malinaw kung ano yung ipinaglalaban natin. Parang ano yun bunga ng isang puno, di ba? Na lumagpas sa bakuran. Di ba? May linya yun. Kapag yung bunga ba lumagpas doon sa kabilang linya, sino pa ba yung magmamay-ari ng bunga? So yun yung nagiging problema. Since wala ngang malinaw na linya kung saan yung sa atin, lahat pwedeng mag-claim. Pero kung di ba may linyan talagang ina-acknowledge ng international organization na yan, madaling sabihin, amin yan. Yun yung pinaliliwanag dito ni Marcoleta. O yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit, na nire-require po sa atin. Yung EEZ, ulitin natin ha, ibig sabihin tayo yung merong, kasi ang akala nung iba, ang sinabi ng arbitral ruling, atin yan. Hindi sinabi ng arbitral ruling yon. Ang sinabi na EEZ natin yan, etong bahagi na ito. Ibig sabihin, ikaw may karapatan sa isda, ikaw may karapatan sa pero hindi sa'yo yan. Kasi walang may pwedeng magmay-ari ng karagatan. Ngayon, kaya nga nagiging disputed dahil may island, mali po ang China. Ako naniniwala, mali. Dahil nagtayo sila ng doon, ng sabi nila, mga istruktura. Tama, mali sila. Kaya tamang ipaglaban natin yun. Pero dapat alam natin kung paano natin ito ipaglalaban. Correct, di ba? Dapat alam natin kung paano natin ilalaban yun. Yun nga lang, talagang wala tayong magagawa. Real talk ulit. Walang magagawa ang Pilipinas. Dahil nga, wala naman tayong kakayanan na banggain ng China. In terms of, kung sabi nga ni Pangulong Duterte, kung gera lang sa gera, pwede naman tayong mag-declare ng gera. Ang tanong, kaya ba nating talunin yung China sa pamamagitan ng gera? Di ba? Hindi naman. So, nandyan yung Amerika, sinasabi na tutulungan naman tayo ng Amerika. O ano nangyari sa tulong ng Amerika nung inoccupy na ng China yung mga islands na ginawa nilang di ba, mga artificial island. Ano nangyari? Kung nandyan yung Amerika, di ba? Sila nga walang magawa. So ano pa magagawa ng Pilipinas? So protektahan na lang natin yung kaya pang protektahan. Gawin muna yung pinaka-basic para ma-start natin yung pag-protekta doon sa mga dapat natin protektahan. Kung yun ay maitatala. So kung hanggat wala tayong titulo, yan yung pinakamatibay yan ko, hanggat wala tayong titulong pinangahawakan, mahirap ipaglaban ang isang property kung wala tayong pinangahawakang matibay talaga. So yun talaga ang pinaka-problema dyan, korupsyon sa Pilipinas. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.